Tapos na ang bakasyon, balik sa normal, balik trabaho, business at lahat ang mga Pilipino sa buong Pilipinas. At siyempre pati sa buong mundo ng mga Katoliko, mga overseas Filipino workers na kasama ho sa mga Holy Week natin. So, good luck sa bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pagkakataon na magtatrabaho tayong lahat sa maayos na pamamaraan at marangal na trabaho. Pag sinabi kong maayos, ito po yung hanap buhay na legal. Yung marangal na hanap buhay, maayos na na ginagawa para sa kinabukasan. Yun ang maganda. Okay? Pagka-graft in corruption, kung nasa gobyerno, ay hindi yan talaga dapat manatili. Dapat matigil na yan. Okay? So, good luck po sa lahat ng mga followers, subscribers, viewers ng Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV at maging sa Facebook page natin. Dahil kailangan ay ang pagkabuhay ng ating Panginoon kahapon at ngayon ay ating nararamdaman at muli natin siyang kasama at tayo igagabay ang lahat ng kanyang mga anak. Ayun po yun. Dahil dyan, so, bakasyon pa rin ng mga bata, kaya lang grabe ang summer, kamusta ang gastusan at bakasyon sa abroad at dito sa Pilipinas? Ganun lang ho talaga yan. Ganun talaga, magastos yan. Pero, balik trabaho, hanap buhay para magtuloy-tuloy ang magandang buhay. Ayun. Ang Kongreso at Senado, magre-resume din yan sa anytime ngayong month na ito. Dahil nagbakasyon sila ng matagal-tagal din, 3 linggo yata. Okay? At ang isa ho sa ating iaabangan ay itong Committee on Justice na base sa schedule, kung hindi magbabago, 3 sunod-sunod na naka-schedule na magsisimula ng April 14. Yung grounds, yung basihan ng pagtalakay sa impeachment, ebidensya laban sa kay Sara Duterte ang pag-uusapan na dyan. Okay? At hanggang sa makarating sa Senado base sa kanilang proseso. Yan po yung rule of law. Kung hindi kikilalanin ng kampo ni Sara Duterte ang rule of law, proseso, wala tayong magagawa, karapatan niya yun. Okay? Pero ang Senado o ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, hindi naman ho yan magpapahawak at hindi naman ho titigil yan. Gagawin nila ang kailang trabaho hanggat hindi nagpapalabas halimbawa ang Supreme Court ng TRO. Kung yung mga gunita, yung volunteer lawyer daw ni Sara Duterte ang gumalaw, nagpunta ng Korte Suprema. Hanggat walang TRO yan, tuloy-tuloy ang hearing. Pero pag nagkaroon ng TRO, titigil sila at sasagutin nila kung ano yung basihan ng TRO kung sakali. Pero ayaw kong pangunahan, wala pa doon. Kaya this coming April 14, kung walang mga galaw sa Supreme Court, ay tuloy ang pagtalakay ng grounds para ho dun sa ebidensya, sa betrayal of public trust. Bakit nawala ang tiwala? Bakit itong kasong ito ay sinasabing kawalan ng tiwala na ng taong bayan? Betrayal of public trust. Mabigat po yan. Kasi pagka walang tiwala ang taong bayan sa isang government official, ay pag impeachable, dapat talaga hong tanggalin. Ganun po yun eh. Lalo na ho kung may ebidensya, yung ebidensya ay tatalakayin pa. Although public knowledge na kung ano-ano yung mga basihan. Pero sa media, social media yan. Pero yung official, dyan ho yan sa Committee on Justice hanggang makarating sa impeachment trial sa Senado. Ayun ho, yan yung proseso. Ngayon kung ililihis nila, pilit nilang inililihis, kung ano naman ang mga dahilan nila, di ba? Galit sa gobyerno, korap daw ang gobyerno, alam mo naman hindi siya korap. Ito yung umpisa ng korupsyon sa Marcos administration Itong ginasasangkutan ni Sara. Dahil bago pinaputok, in-expose ni Pangulong Marcos ang issue ho sa flood control scam noong February, SONA, State of the Nation Address, July 28, 2025, ay nauna na hong pinag-uusapan
ang di umano'y graft in corruption sa Office of the Vice President at Secretary ng DepEd nung panahon ni Sara. 2022, 2023, 2024. Yan ho siya Secretary at Vice President until now. Doon ho nag-umpisa yun. Confidential pa at iba pa. So yung sinasabi nilang kinalimutan na ang flood control, bakit inuuna itong kay Sara ay maliit, hindi ho pinag-uusapan ang maliit at malaki. Basta graft in corruption, malaki o maliit, yan ay may pananagutan at dapat panagutin ang mga posibleng sangkot dito. So, si Sara Duterte ay impeachable official, kaya ang ground sa kanya ay ma-impeach yung graft in corruption para ma-impeach siya. Okay? Yun naman pong issue ng flood control scam, hindi yan trabaho ng Kongreso at Senado. Ang kanila investigation in aid of legislation. Yan ay sa korte, especially Sandigang Bayan. Doon po yun. Magkaiba. Criminal case, may pagkakulong ang korupsyon kapag nagkaroon ng trial sa korte. Ganun ang proseso nun. Hindi katulad ng impeachment. Public hearing, Justice Committee, papunta ng impeachment trial, wala hong pagkakakulong dyan. Pwede lang hong matanggal sa posisyon at ipagbawal sa lahat ng public office o posisyon habang buhay. Yun ang kaparusahan. Walang pagkakakulong sa impeachment. Pero sa korte, pag napatunayan ang kahit sino, kulong ng habang buhay. Non-bailable offense. Okay? Ang kaso kapag flood control. Kaya magkaiba yun. Iba ang nagtatrabaho doon. Executive Department papunta ng judicial body. Ito naman pong impeachment ay Kongreso at Senado, exclusive sa kanila yan. Walang pwedeng makialam dyan kung sila ay naaayon sa batas. Korte Suprema lang ang pwedeng pumigil sa kanila kung mayroong paglabag sa proseso. Ayun, ha? Sana maintindihan po ninyo. Huwag kayong maniwala at huwag kayong padala do sa propaganda na alam mo na kung sino at anong grupo yan. Talagang mapanlin lang sila. Ayaw nilang sundin ang proseso. Ang gusto nila, bangag ang gobyerno, palpak ang gobyerno, mahina ang gobyerno, lumayas ang gobyernong ito, uupo sila. Ayun o. Di ba? Yun ang makasarili na galawan. Kaya huwag kayo maniwala dyan. Maniwala kayo sa ating mga sinasabi dahil inaaral ko ito at base sa kapangyarihan ng Executive Department, Legislator at Judicial Body. Mananatili po ako na ang aking paniniwala ay tayo ang tulay or member ng poor state ang mamamahayag na totoo kung ano ang trabaho. Tayo ay magbibigay lang ng mga impormasyon mula sa gobyerno patungo sa mamamayan, vice versa, at pagbibigay ng opinyon sa kung ano ang kaganapan. Kahit sino ang tamaan, kapag batas ang pinairal, managot, walang takipan, walang palakasan, walang bata-bata system. Ganun ang kailangan.